Ano hong pwedeng gawin, Doc, para masiguro po na hindi po, aside from yung siyempre ilalak mo yung pinto, no? Kasi karaniwan po sa mga problema ng mga kababayan natin sa mga senior citizen po nila ay nakakaalis po ng bahay, lalabas po ng bahay pero hindi na po babalik. Ano po ang magandang gawin doon para hindi po sila maligaw o mawala? Well, unang-una po, if you don't live in a secure place, kailangan po talagang maayos yung pagkakandado ng gate kasi kawawa naman po sila, madali po silang malito at baka hindi po makauwi sa bahay, ano. Pero yung ibang pasyente ko po, na close po sila sa community nila, hindi po nila itinatago ang diagnosis. Alam po ng mga kapitbahay na yung kanilang kapitbahay ay may sakit na demensya. Kaya po itong mga taong ito ay nakakapaglakad sa komunidad. At pag medyo lumalayo na po sila, ay nililid po sila pabalik sa bahay. No? So marami pong mga ganito community engagement. Alam po ng barangay. Pero yung mga iba po, na halimbawa po wala kayong kapitbahay, medyo bukid yung bahay nyo, talaga pong kailangan bantayan. Kasi baka humapahamak sila. Ano po ang way, Doc? Kapag nasa loob daw po ng bahay, totoo po ba yun na yung pintuan po ay magandang lagyan daw po ng ng kortina para hindi po iisipin ng may Alzheimer o ng may dementia na pwede siyang dumaan doon? Maaari po yun. It's one of the techniques. Pero gugustuhin po nilang lumabas, lalo na po kung dati na silang lumalabas. So, ang solusyon po natin dito ay ilabas na nga po natin. Ilakad po natin sila, pero may kasama po. So, pwede po silang lumakad ng umaga at saka late afternoon, no? So, ilakad na talaga natin para mas maganda rin na exercise sila at saka mas maganda po ang tulog nila sa gabi kapag nakakapaglakad po sila. Kasi happy hormones. dati mo doon sa programa ko sa sa kabilang network, araw-araw, Dok, halos araw-araw. Meron pong matandang nakakalabas ng bahay at hindi na ho nakakabalik. Minsan babalik pero mare-recover sa ibang mga lugar. Kailangan manawagan ka pa sa radyo para mahanap mo kung nasaan yung matanda. Pero ang storya kasi lalakad ho sila, hahanapin nila yung luma nilang bahay. Akala nila nandyan lang, malapit lang. Tapos hindi na ho nila alam kung paano umuwi. Kaya ang daming nawawala, no? Oo, kaya sinasuggest ko nga po, Doc, lagyan ng pangalan yung mga damit. Anytime, kung makalabas man yan ng bahay, at least nandun yung pangalan ng pwedeng kontakin na tao. Nakaburda. Nakaburda, pati yung telephone number, cellphone number, para makukontak agad yung relative. Tama po yun. Minsan po yung mga ID malaki, pwede rin pong ilagay. Yung ibang patients ko po, pinapabayaan sila maglakad-lakad sa mall, pero meron po silang GPS tags. No? So ito po yung pwede nating mga gawin. Yung mga phone po nila, pwede nating i-on yung Find My Phone para nakikita nyo rin po kung nasaan sila. Pero pinakamaganda pa rin may kasama sila. Tutok talaga. Kasi po, kung madapa, kung madulas, no, maaring hindi po nila alam kung anong gagawin.